Okay guys, welcome back sa ating channel. Ang video na ito guys ay pag-configure na naman ng ating TP-Link 605 para mag-operate at iti-testing natin na siya. So sundan natin guys sa ating video na to. Okay guys, ngayon guys kakabit na natin itong kanyang LAN cable, no? Yan. Ito tayo. Connect natin ang kanyang LAN cable. Okay, pasok na siya. Tapos tingnan natin para makita natin yung power dito sa kanyang feeder. Connect natin itong kanyang power over internet, PoE. Ito sa PoE. Yan. Tayo sa PoE. Okay. Ayan, saksak na natin sa power. On. Yan, may ilaw na siya. Kikita nyo? May ilaw na siya. Yan. Blue yung ilaw niya, no? Pero sa camera medyo may pagka white. Yan. So tingnan natin kung ano ang lalabas sa ating cellphone. So guys, sa TP-Link na mga point-to-point antenna, wala tayong makikita ng SSID, hindi kagaya ng Compass. So ang gagawin natin is gagamit tayo ng ibang router, no, para makapag-connect tayo sa kanyang antena, sa kanyang program or software. Dito ang ginagamit ko ay ang PLDT router, no. Yan, para ma-access natin yung antena. Kukonek tayo sa router at para yung ating connection dadaan dun sa router diretso doon sa may antena. Okay? Hindi na kailangan ng laptop nito. Kung wala kayong laptop, gamitin nyo yung lumang router nyo. Yan. So isasaksak ko na itong power supply ng PLDT router. Yan, nag-power up na. Hintayin natin siya mag-boot. Tapos punta na tayo sa ating Wi-Fi settings. Okay? Yung nakikita nyo po ay ating existing Wi-Fi AP, no, na 5G. Yan, hanapin natin sa baba ngayon yung pangalan ng ating PLDT router. Kung lalabas na siya. Ang nakapangalan doon is printer kasi ginagamit ko siya sa printer as wireless printer. Kinunik ko sa ating printer, no, para maging wireless. Ayan, lumabas na yung printer na SSID. Ngayon, pindutin natin ngayon at kukonek tayo. Ayan, so connected na tayo. Walang internet yan kasi walang SIM yan. So ang gagawin natin is papalitan lang natin ng IP address ang ating router, no. Kailangan gagawin natin 192.168.0.10 kasi yung number na yan, yun ang number talaga ng tawag dito, TP-Link na 192.168.0.254. so magkalapit siya sa range na yon. So kailangan natin ngayon i-enter natin yung IP address ng ating antena, CPE antena na 192.168.0.254. So ayan, lumabas na nga ang ating portal ng ating TP-Link, no. Hindi na kailangan ng laptop nito, router lang. So ngayon ilalagay na natin yung ating default user at default password. Ayan, makikita nyo naman yan sa kanyang
pangalan nito, makikita nyo sa kanyang antena mismo ang mga default user saka password. At ini-next na natin. After natin mapindot ang next, ito na ang lalabas sa ating screen. Ang change password, new username or new password, then confirm password. Yan, sa atin lalagay natin temporarily is admin1 and password admin1 din. Tapos i-confirm na natin. So kayo na bahala sa password sa user. Basta sa akin ito temporary lang to. Tapos punta na tayo sa finish. Ngayon nakapasok na tayo sa ating main system ng antena, no? Para mabilis, direkta na tayo dun sa quick setup. Tapos piliin na natin ang access point, kasi ang purpose natin ito is access point or transmitter. Tapos click next. Yan, pagka next natin may lalabas naman na mga dapat fill up, no? Sa akin hindi na natin binago yung IP address na nyo, diniretso na natin siya nag-next, no? Ang babaguhin na lang natin dito yung kanyang SSID. Yan, yung SSID na lang ang babaguhin ko dyan para ma-identify natin kung anong antena ang ginamit natin or gagamitin. Para madali, lagyan natin ng test sa dulo ng ating SSID. Ayan, test. Tapos punta na tayo sa apply. After apply, lalabas na ang ating main portal. Yan, sa ating status nakalagay na siya 5G test sa SSID sa dulo. Mamaya yan hanapin natin, naka-AP ha. Wala naman tayong binagong mga settings dyan, no? Naka-default lang yan mga karamihan dyan. Kung gusto nyo sundan, screenshot nyo na lang para matama po, no? At ngayon check natin sa ating Wi-Fi kung connected pa rin ba tayo sa ating PLDT modem router. So ayan, nakita nyo, printer pa rin. Ngayon check na natin ang ating antena. Yan, nakailaw na lahat, no? Yan. So ibig sabihin naka-AP mode na talaga siya. Okay? Now mag-test na tayo. Guys, test na natin siya dito sa ating test unit na Wi-Fi bendo. Kukonect natin siya dito sa ating isang port ng LAN, no? Para makakuha tayo ng internet at matesting natin kung kakuha tayo ng internet. Okay, kukunin ko na siya dito. Okay. Okay, ayan. May ilaw na siya, no? Nag-boot up na siya. Ayan. Naka-boot up na. So, dito connected na ating LAN. Papunta ito sa taas. Ayan, yellow. So, ngayon, subukan natin mag-connect sa kanyang Wi-Fi, yung ating 5G test SSID, no? Yung ginawa natin kanina. Ngayon, open na natin ang kanyang Wi-Fi. O, yan. Nakita natin available network sa baba, yung test, no? So yan, connect tayo dyan. Yan. Para ma-check natin kung yan, pumasok siya, no? So ibig sabihin, okay yung ating ginawang access point. Ngayon, i-check na naman natin ang kanyang internet. Kung mayroon ba siyang internet. Automatic naman ako magkakaroon ng internet dito kasi admin tayo. So i-check natin sa fast.com.
kung may lalabas ba ang internet. So ayan na nga, may internet siya. So okay siya, no? Ngayon check natin ang ating wifi. Yan. Okay naman. At saka yung internet niya okay naman. Okay. So ayan, ganyan lang kabilis mag-configure ng ating access point or sender sa point to point natin. Or pwede rin yan kung yan ng mga cellphone kasi naka-open naman. At sabay na rin yung ating receiver na point to point. Okay. Thank you for watching. Bye.